Para sa mga magulang, pakibantayan po ng mabuti ang inyong mga anak. Isang bata kasi sa Masbate, ang aksidenteng nakalunok ng tamtax. Tamtax talaga, oh. Ito yung tusok niya. Very panganib po. So, minsan kahit anong bantay natin sa ating mga chikiting, sa sobrang kulit nila, minsan talaga nakakatakas sila sa ating mga paningin. Katulad na nangyari dito sa batang to na nakalunok daw ng tamtax. Panoorin natin yung video. Para sa mga magulang, pakibantayan po ng mabuti ang inyong mga anak. Isang bata kasi sa Masbate, ang aksidenteng nakalunok ng tamtax. Tamtax. Talaga may title pa. Tamtax. Na si RG, 9 na taong gulang noong April 11 nang mangyari ang aksidenteng ikinagulat ng kanyang ina. So, common na common po no, sa mga bulinggit na makalunok talaga. Ako, mga naka-experience ko before ng mga pasyente, ano yan, mga coins, o kaya mga malilit na laruan. Yan, common na common sa mga bata. Kung di man sa mga bata, yung kahit sa medyo may edad na, pero merong, kumbaga may developmental delay, medyo kakaiba po yung formation ng brain nila. Kadalasan nakakapag lunok din sila aksidente ng mga malilit na bagay. Nasabi lang daw ito sa kanya ng bata nang makauwi na sa bahay. Sabi niya, yung tamtax ko nasa tsinelas niya daw. Tapos kinuha niya po, nilaro-laroan, nilagay dito sa ngipin niya. Siguro po, dumula sa dila niya. So, galing sa tsinelas, yung tamtax, so, madumi, no? Tapos nailunok pa. Good thing na nagsabi itong batang to. Kasi kadalasan, syempre mga bata, minsan wala silang nireklamo, walang pinapakitang mga sintomas. Magugulat na lang yung mga parents na nahirapan lumunok, okay, naglalaway, o kaya may iniindang sakit sa dibdib. Buti na lang nagsabi siya na may nilunok siya. Guilty siya siguro sa mami niya. Aminado si Nanay Rosie, napagalitan niya pa si RG dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng pampaospital. Pero nang mapansin na tumatamlay na ang anak, Sabado ng gabi, isinugod niya na ito sa ospital. So kadalasan, kung magkakaroon po ng sintomas, yun nga sinabi ko kanina, naglalaway o kaya nagko-complaint ng sumasakit yung dibdib, baka nagagasgas na po kasi yung lining ng esophagus or nung daanan ng pagkain. So isa yun sa mga sintomas. So kaya naman yung iba, nahihirapan huminga. Ito ang pinakapangit po kapag nangyari sa inyo na or sa mga anak nyo, sa mga kamag-anak nyo, nakalunok sila pero pumasok sa daluyan ng hangin. Okay, medyo mas emergency po yun, mas delikado po yun. Kasi pwede mabarahan yung daluyan ng hangin, pwedeng hindi siya makahinga. So pag ganun, itatakbo niyo po agad sa ospital. Nagsasalita po siya sa akin na, Ma, masakit dibdib ko. Pag naglalakad daw siya, masakit ang dibdib niya. Pwedeng gasgas na yung lalamunan. Kasi yung nalunok ng bata, matalas eh. Hindi siya yung common na coins. Isa sa mga pangit din na malunok ng mga bata ay pag nakalunok sila ng battery. Alam niyo yung battery po ng relo? Yung flat, minsan nalulunok po yun ng mga bata eh. Kapag po kasi nalunok yun, may mga alkaline yun na halo. So, mas madali po masira yung lining nung lalamunan. So, mas madali masugatan, pwedeng pumutok or pwedeng mag-perforate po agad yung esophagus. Also, minsan, kapag sa mga magkakapatid o kaya magpipinsan, minsan sutil yung panganay ipapalunok dun sa bunsong kapatid o sa bunsong pinsan. O hindi naman alam kung ano yung risk nun. So, papalunokin o kaya, ito, subo mo. Tapos hindi, aksidente, nalulunok. So, mahalaga po talaga, no, na bantayan natin yung ating mga anak. Or at least, kung busy tayo, may nagbabantay po sa kanila. Kasi hindi natin masabi yung mga ganitong pangyayari. Ang sabi ng doktor kay Nanay Rosie, nasa esophagus. Ayun, ito yung x-ray. Nakatagilid po, no, yung bata sa x-ray. Tapos kitang-kita natin dito, yung tamtax talaga. Oh. Ito yung tusok niya. Very panganib po kasi talagang nakaharap yung patusok eh. So, imagine niyo po ito yung, yan yung x-ray mismo ng bata. Tapos imagine niyo nandyan siya sa loob ng esophagus. Ito yung pader, unahang pader ng esophagus. Yung linya na yan na nasa unahan. Tapos ito yung likod na pader ng esophagus, yung nasa bandang likod. Ang unahan ng bata, ito po, nandito. Yung medyo nakaganon, yan po yung unahan ng bata. Tapos yung medyo flat, yan po yung likod ng bata. So, ayan, nakatusok po yung tamtax dun sa unahang pader or sa talagang makikiskis na yung esophagus. Kaya nagko-complain ng sumasakit yung dibdib. Tapos siguro sa point na to, medyo nag-stack up na siya sa esophagus. May mga masisikip na parte dyan. Tapos kapag sakto na dun tumusok, pwede pong bumara. Tapos hindi makakain. Tapos dun na sila naglalaway. And yung pinakadelikado nga po, kapag nagkaroon ng tinatawag na perforation or nabutas. Pag nabutas po yan, kalat po yung laway, kalat yung mga pagkain sa paligid ng dibdib. Kailangan ng matanggal sa lalong madaling panahon ng tamtax. Magiging delikado raw kasi kapag bumaba na ito sa bituka ni RG. Good thing din na na-stuck siya doon kasi kapag mas bumaba po siya,
Since sharp object yan, mas delikado kasi pwede rin magasgas yung sikmura, yung bituka. Kasi may talas siya eh. Kumpara sa mga nalulunok ng ibang bata na malilit na laruan, o kaya yung mga bala ng parrot gun. Di ba plastic lang naman yun, sobrang liit. Kapag yun yung nalunok ng bata, okay lang. Idudumi niya lang po yun. Basta maliit lang po, katulad nun. Yung mga coins, minsan kailangan sungkitin, okay, sa emergency room. May mga tinatawag po tayong mga endoscope. Isang tube po yun na mahaba, tapos may camera sa dulo. Tapos yung camera na yun, yung titingnan ng doktor kung nasa na siya. Hiling naman ni Nanay Rosie na huwag siyang sisihin sa nangyari. Ma'am, marami nga pong nagsasabi, naghuhusga sa akin na Yan yung problema sa mga tao sa internet eh. Palibasa, mga dami account kasi. Ang dami naghuhusga. Siyempre, very obvious, hindi niya yung sinasadya. Alam natin yan, hindi niya yung sinasadya. So, wag na nating husgahan na nagpapabaya si madam. Of course, ayaw niya rin naman masaktan yung anak niya and ayaw niya rin magastosan. bakit ko daw po pinabayaan yung anak ko. Nawala daw makain yung anak ko kasi lumunok ng tamtax. Grabe naman mga comment nyo. Siyempre, masakit po yun para sa akin bilang nanay. Kahit nahihirapan sa kanilang sitwasyon, nagpapakatatag na lang silang mag-anak. So ngayon nandito po sa ospital yung bata, no. Itong mga nakakabit sa kanya, ito po yung mga oxygen support, itong nandito sa ilong niya para mas maganda yung paghinga niya. Tapos I think nakaswero din siya kasi may mga tube sa kamay. So far waiting sila ng operasyon, no. Dok, ano po yung mga senyales na dapat na po naming dalhin sa ospital yung anak namin? Or baka pwede ba kami maghintay muna sa ospital? So kapag nakita niyo po yung mga senyales na ayaw kumain ng bata, naglalaway, nagdudrul, may iniindang sakit, nagsusuka kahit laway na suka lang, basta yung tuloy-tuloy yung paglalaway niya. O kaya may bahid ng dugo, lalo na hen. Kapag ganyan po yung mga nakikita nyo, dalhin na po agad sa ospital. Huwag nyo na pong patagalin. Pero kung sigurado naman po kayo na sobrang liit lang, like nung sinabi ko kanina, yung pellet gun, yung bala ng pellet gun, na ganun lang kaliit, nalunok ng siguro mga 9 years old na bata, pwede nyo pong obserbahan muna. Kung nakakain naman siya, nakakalunok, walang iniindang ibang sakit, pwede nyo obserbahan muna. Pero kung may oras kayo na ipunta na rin sa ospital, mas maganda po para mas sigurado. Para lang makita talaga siya ng doktor. By the way, yung naalala ko yung sa bubble gum, may mga sabi-sabi tayo nung tayong mga kabataan na kapag nakalunok tayo ng bubble gum, didikit yun sa sikmura, hindi natin may dudumi. Ito mga katotohanan. So, sa totoo lang, okay lang po makalunok ng bubble gum basta hindi mo araw-arawin nalulunukin. Kasi kapag nalunok niyo po yun, maliit lang naman yun eh. Magtutuloy lang siya ng katawan mo na pagkain. Dadaan pa rin sa lalamunan, sa sikmura, idudumi niyo pa rin po yan. Hindi yan didikit. Pero kung araw-araw, tapos tatlo-tatlong bubble gum po yung nilulunok nyo, pwede po yun maipon sa bitukan nyo, pwede pong bumara. Okay? Kasi naipon po yan, nagkaklampo yan. Yun yung medyo delikado. May mga karamdaman pong gumagawa ng gano'n na yung ibang mga pasyente may psychiatric conditions, pwede pong lumulunok sila ng mga bubble gum intentionally. Pwede rin naman yung iba, mga buhok. Okay? Nilulunok nila. Okay, mga iba yung mga metal. May mga ganyan po tayong cases. Pero kung bubble gum, aksidente nalunok mo, okay lang. Idudumi mo lang yan. Kapag naman sa daluyan ng hangin pumunta yung pagkain or yung foreign object, ibang usapan po yan. Gaya ng sinabi ko kanina, nakakaabala po yan or nakakaharang sa daluyan ng hangin, so pwedeng hindi makahinga yung pasyente. Pag ganyan, talagang dadalhin dapat sa ospital. Pero Dok, paano kung wala, malayo kami sa ospital, parating pala yung ambulance, traffic pa, anong pwede kong gawin na first aid? So kung nakalunok, nasa daluyan ng hangin, pwede nyo pong itap ng 5 beses yung likod. Suportahan nyo lang po yung pasyente. So punta po kayo sa, kasi akong wala akong model dito eh. So, punta po kayo sa gilid ng pasyente, i-assist nyo po yung unahan, yung dito. Hawakan nyo po siya dyan, tapos pukin nyo po ng 5 beses. Pak, 2, 3, 4, 5. At least, kahit pa paano na itutulak yun eh. Kasi nasa daluyan siya ng hangin. Tapos after nun, yakapin nyo naman po siya galing sa likod, tapos pisilin nyo po yung tiyan. Bigyan nyo po ng abdominal thrust. So, 5 beses din po. 1, 2, 3, 4, 5. So, kahit pa paano maitutulak po palabas yung bumarang object sa daluyan ng hangin. Tapos kung umuubo siya, hayaan nyo lang pong iubo niya kasi defense mechanism po yun ng katawan para ilabas yung foreign object. Pag sa lalamunan kasi, yung dumalo yung foreign object, hindi nyo po magagawa yung mga tips na yun eh. Kasi pag sa esophagus, tuloy-tuloy po yun eh. May sarili kasing action yung esophagus na ibababa niya talaga papunta sa stomach. So kahit anong pukpok nyo po, kahit anong pisil ng tiyan, hindi po yan aangat. In general naman sa mga na-encounter ko pong patients na nakakalunok ng mga foreign objects, okay naman sila, nakaka-recover naman agad, basta nasusungkit agad. Although may mga ilan-ilan na talagang na-operahan kasi medyo late na nadala sa ospital. Kung meron kayo ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.